tao, Bombo Radyo. Sir, good afternoon po. First question po, sir, kay Sir Julie Patidongan. Sir, nililink po kasi ng Department of Justice ito dun sa war on drugs, and earlier you said po isa sila dun sa mga lumiligpit sa mga tao na nadamay doon sa war on drugs. Meron po ba talagang droga na involved dito sa kaso ng mga sabungero, or dito lang po talaga siya umiikot sa sabungan? Umiikot sa sabungan, pero itong mga tao na to, yung tagaligpit, sila rin yung kumukuha ng mga drug lord. At mayroon akong alam dyan, wala naman na yan sa missing sabungero, hindi ko na babanggitin at baka kung saan na naman tayo mapunta. Mayroon akong isang idea, bahala ko na banggitin dito na hindi muna sa social media. Okay. Good afternoon, everyone. To our friends from the media, thank you for joining us for today's press conference on the filing of complaint affidavits by the witnesses against the police officers allegedly involved in the disappearance of the Sabongeros. Please be informed that this event is being broadcast live on the official NAPOLCOM Facebook page. We are joined today by NAPOLCOM Vice Chairperson, Executive Officer, Commissioner Attorney Rafael Vicente R. Calinisan, who will be available to answer your questions later. Also present are the witnesses led by Mr. Julie Totoy Aguilar Patidongan. The key message we wish to emphasize today is this: NAPOLCOM's investigation into the involvement of police officers in the disappearance of over 100 cockfighting enthusiasts will never waver. The presence of the witnesses today is a strong demonstration of the public's trust in NAPOLCOM as it fulfills its mandate as the police of the police. This is a significant development for the families of the victims who continue to seek truth and justice. Before we proceed to our question and answer, we respectfully remind our media partners to keep their questions relevant to the issue at hand. Kindly state your name and media organization you represent before asking your question. Each member of the media is allowed one question related to today's issue and one follow-up question. We'll now open the floor for your questions. May call on Ms. Leia Ilagan of UNTV. Ms. Leia Ilagan, we have microphones at the left side and one here at the center. Ms. Leia Ilagan of UNTV. We have already prepared the queuing of questions and answers. We have in line, we have 9 media personnel or media reporters who will ask questions to our resource person, most especially our Vice Chairperson and Executive Officer. Leia? Yes, good afternoon po. Sir, tanong ko lang, ilan ba yung pulis na pinag-uusapan natin na sinasampahan natin ng kaso ngayon, kasong administratibo? Yung dalawa to, yung iba, retired na. Pero may kasunod pa to. Ano po ang pinakamataas na ranggo, sir? Pwede ba natin banggitin yung mga ranggo nitong pulis na sinasampahan natin ng kaso ngayon? Colonel Malinaw, Lieutenant Colonel Urapa, Marcelo Almadilla, Police Major Almadilla, James Aaron Cabillan, PCMS Arturo de la Cruz Jr., PCMS Anderson Orozco Abad, PCMS Joey Encarnacion, PCMS Smart Antonio Nagrete, PSG Vishran Palencio, and PSG Alfredo Andres, Police Corporal Angel Joseph Martin. Sir, bukod dyan sa mga nabanggit mo na police colonel, meron rin ba na sangkot na regional director o may rango 1-star general? Yes, pero retired na siya, si General Escobar. Kay Sir Calinisan po. Thank you. Sir, ano po ang susunod na proseso ng NAPOLCOM ngayong pinanumpaan na ni alias Toto yung kanyang affidavit? Siguro, una, papasalamat muna kami kay Totoy for coming over. Napaka-importante nung yung affidavit. Noon ka pa nagsasabi ng mga kwento at mga pangalan at ang paglutang mo dito, sinyalis ng iyong tiwala sa National Police Commission. Nagpapasalamat kami sa iyo. Pero kailangan ko lang sabihin na i-evaluate din namin muna yung mga kwentong nilalahad mo sa iyong affidavit.
Hindi porkat sinabi mo na sa affidavit, kami maniniwala kaagad. Bibigyan natin ng due process ang lahat ng mga pinangalanan ni alias Totoy. Papadala natin sila ng summons o kaya ng order upang sila ay sumagot din. Tandaan natin na ang instruction natin ay paspasang resolusyon ng kasong ito. Inaasahan ko na ang mga miyembro ng PNP na di umanay sangkot dito ay sasagot ng karakaraka din. So after the evaluation, maaaring ito'y humantong sa formal charge kung sabi ng ating mga evaluator, pwedeng sumampa to, tayo may jurisdiction. After which, pasasagutin natin ulit yung ating mga respondent na pulis. Kung kinakailangan ng mga hearing, bibigyan natin yung mga hearing na ito. After which, sasampa na ito sa commission proper kung saan pag-uusapan namin yung kasong ito at puhusgahan na namin yung kasong isinampa ni alias Totoy. Thank you very much, Vice Chair. We'll call our second reporter who will ask his question, Mr. Joash Malimban of BNC. Kay Sir Dondon po. Sir, sino po dito sa mga pulis na to yung team leaders na allegedly nakakatanggap ng 2 million pesos per month? Si Colonel Malinaw, sir, hindi po. Si Colonel Malinaw, nagpunta nito, 200,000. Pero ilang banggitin ko lahat ang tungkol kay Colonel Malinaw. Una, si Colonel Malinaw. Ang pinakamakita talaga matalaga si Colonel Malinaw. Pinagkakita siya sa akin, Dinosencio Salazar. Hanggang sa pandemic na pinagkilala ka sa akin si Colonel Orapa. Pangalawa, si Engineer Sencio Salazar, lumapit sa akin para bigyan ko raw ng monthly na 200,000. So sa sobrang dikit nila, nung panahon na nagtago ako, na pinatago kami ni Mr. Atong Andal, guminamit kami ng mga people. Alam sa nila. Ngayon, Colonel Malinaw, nasa sa DGPN, ang DGPN lang sa LPG. Ngayon, siya, Mr. Atong at may Engineer Sencio Salazar, pinagtago natin. Ang pinakang-sakit dito na ginawa nila sa atin. Ang akala siguro nila, isang bahay na pinagtagaan natin, dahil yun yung nagipit na dito sa Lidya. Dalawang bahay po yun. So, hindi pa rin yung hiwalay. Kasi may plano lang sila sa atin. Ang ginawa ko, hindi at pinagpira ko dito sa bahay. Yung time na yun, may kalimutan. Nagpunutan naman ang ganito na sahad. Dito tayo nag-impact ko. Isasama ko rin siya dito. Dahil isa siya, may notisan. Dito, nagpatawin na ko. Yung susunod, simple ko, yung na ganito. At saka, isang dad ng anak ko. At saka, pinagpisan, nagtaros pa sila. Kasi ang natawin na dapat isama ko rin dito, sir. Diyan mismo, ang pintik na dito sa ako. Nagampit ko lang yung anak ko. Sabi lang sa tabi sakyan, sir. Dito, nang dyan yung pating niya ito. Kung ito, katalaksada ngayon. At yung sa atin, dahil sa hagkat ng Mr. Atong siguro, maganda na rin natin. Hindi pa rin ito. Hindi pa rin. Kasama si Mr. Atong Engineer Sencio Salazar, at saka si Colonel. Ngayon, akala ni Colonel Malinaw, bibigyan siya ng pera ng Mr. Atong ito silang nagkabigayan. Ngayon, nagpaalam ang Mr. Atong Yes, kailangan ganaw at nagpahinga muna ako. Ang ginagawa nito, nagkinig Malinaw. Sunod siya hanggang das. Dahil sa December 3, sunod siya sa anak ko nakatulog. Hanggang nagpinaka ako ng 200,000. Maligyan sa 200,000, binigyan ko pa siya ng anak. Ngayon, nag-isip ako, ito si Colonel Malinaw. Membro ng unang sabi dahil siya ang sarili, siya ang ng Batangas. Ang hiling sila, style C para adaptan sa kinanan. Thank you. Your Sir, last answer. question po on my end po, sorry. Pahabol lang. Question. Are these also the police officers involved, sir, sa ambush po nun kay Calabas City Councilor Arvin Manguia noong 2021?
Ulit. Sila rin po ba yung police officers na involved sa ambush kay Arvin Manguiat noong 2021, sir? Yes, ang yung team leader na si Colonel Lieutenant Colonel Rapa. Attorney na siya ngayon. Pinagmamayabang niya pa nga sa akin. Sir, kaya nga ako nag-attorney para kaya ko dipinsahan yung sarili ko. Ngayon, yung time na yon, pinapaambos yan ni Mr. Atong Ang sa halagang 2 million. Dahil ang akala ni Mr. Atong Ang, ito si Arvin Manguiat, siya ang pinanser ng Manchuchupi. Ngayon, minisyonan na pinapaambos. Kinabukasan, parang gusto na manghingi yung mga dumali kay Manguiat. Sabi ko kay Mr. Atungang, bakit ko bigyan ng 2 million yan? Eh hindi naman namatay si Arvin Manguiat. Thank you, sir. Thank you. Our next to ask our question is Miss Third Ann Malonzo of Sunstar. Miss. Sir, good morning po. Good afternoon. Kay Vice Chair muna. Sir, mga gano'ng katagal kaya bago ma-resolve itong complaint na final nila today? Bago dumating si alias Totoy sa kasaysayan Pilipinas, bago siya nag-file ng kaso nito, napansin natin na totoo lang, medyo matagal na mga kaso sila. Totoo lang. Pero nung pagsapan natin bilang bago may pinaglaman ko, ang nating order, dapat lahat ng kaso tapos ng 60 days. Pakalawang din ng order ay lahat ng kaso pending tapos by December 2025. So, base doon sa una natin sinabi na ang lahat ng kaso na bagong darating 60 days. Yung kaso ni Mr. Patidongan, iniresolve natin ng 60 days. Kung magkasala man kami, lumagpas kami ng korte, 60, 70, pero 60 days na. Hindi na siguro masama. Pero we're targeting 60 days from the filing of the complaint, 60 days. At yung resolution of the decision, 60 days na lang. Kay Mr. Patidongan, sir, kanina pinangalanan niyo po si retired General Estomo. Pwede niyo bang ilahad, sir, ano yung partisipasyon niya doon sa anong involvement niya dito sa kaso na ito at kung magkano po ang tinatanggap niya monthly, sir? Sir, gusto mo, siya ay membro ng ALPA. Na labas yung pangalan niya, pero ang nakalagay doon, yung mayor na si Bernie Tacoy, yun ang lantad na pangalan. Ngayon, yan si General Estomo. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong Ang. Mabos, patayin mo na si Lugin Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Pero wala siya tinatanggap na monthly, sir. May monthly yan sila. Pag sinabing pa, kasama siya sa hatian na tag 70 million. Pero tatlo yan sa mga siguro hati-hati sila sa 70 million a month. Our next to ask question is Mr. Neil Sumangil of JA Public Affairs. Magandang hapon po. Vice Chairman, sir. Good afternoon. Itong mga kinasuhan po o hahaginan niyo ng kaso ngayon, nasang kustodiyo na po sila at kumpleto na ho ba o may hinahanap pa ho tayo? Go ahead, sir. Una, hindi ko pa nababasa ni one page nung affidavit ni Alias Toto. As you can see, kakapay pa lang. Siguro, hindi ako ng kopya, kamasaya ko yung kopya. Alamin natin yung mga kami dito, yung mga assist na kasama na dito yung paghahanap kung nasaan sila. Kung sila ba ay nasa restricted custody, ngayon na Philippine National Police. Kung ano man ang utos na PNP dun sa mga pulis na nasasangkot as of now, bago nagpa-file ng kaso si Mr. Patidongan, call ng PNP yun. They should not El Guru. Let us not forget that these policemen are still policemen, are supposed to follow orders. So kung anong order nung hepe nila, ni Chief PNP Torre, SOP, kung inutos ng Torre na naka-restricted custody sila o mag-report sila sa HSS kung saan man sila, so ngayon na nakasampan ng kaso ito sa kami, i-evaluate namin kung kinakailangan na mag-issue kami ng preventive suspension, pagmumuni-munihan namin, base doon sa evidence na naisampa ni Alias Toto. Mr. Patidongan, sir. For the record lamang ho, ano ho ang pagkakasala o responsibilidad nito mga pulis na ito na inyong reklamo dito sa NAPOLCOM? For the record lang po at para sa sound on tape namin. Go ahead, sir. Itong mga polis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sa bumero galing sa PAR. Sila ang nagdadala doon sa Taale. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Dahil yung binigay sa akin, medyo kulang to. Last na lang. Vice Chairman, matutukoy na po ba natin kung anong klaseng kaso to ang isasampalaban dito sa mga polis? Kung binanggit niyo po na hindi niyo pa nababasa yung affidavit, sir. Tukunin na po ito. Hindi ko pa nakabasa ng yung nakalagay sa
installed. Ang pinakamababa ay suspension, ang gitnang penalty ay demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal, sir. Thank you, Thank you, Mr. Patidongan. Thank you. Call now, Mr. Alan Gatos, PC Lobby. Kay Patidongan, so binabanggit nyo kanina 12, no? Pero sa pagkakaalam nyo, ilan ba lahat ang mga pulis na involved dito na hindi nyo pa nasasampahan na reklamo at gaano karami pa ito na pwede nyo ireklamo? 12 lang yung active. Yung iba nito, retired at saka dismiss. Yun yung sila ni Mike Laveria. Naiwan ko lang yung lista ko, pero mayroon isang yung kapatid ni Art de la Cruz. Dismiss ko yun. Parang 3 yung dismiss dyan. Art de la Cruz, tapos yung kasama na yung kapatid dyan. Dismiss dito. Doon sa binabanggit nyo na 12 na active, yung hindi na mga active, kung kabuuan ilan lahat to na mga active at hindi na aktibo ng mga polis? Hindi ako nagkakamali, nasa 30 to. Kulang 30. Pwede nyo ba mabanggit sa amin kung saan ang assignment, anong particular na opisina ng PNP naka-assign itong mga 30 pulis na to na mga active at mga dating active? Dati kasi ito mga to, isto ng Laguna. Pinamunuan ni Lieutenant Colonel Urapa. Simula noon hanggang sa palipat-lipat sila ng destino, kasama niya lagi yun. Doon sa firearms, kasama niya lahat doon. Kaya nagsabi nga ako kaya Sir Ali, na sir, bigyan mo ako ng kopya noong lahat na empleyado doon sa licensing na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Urapa noong panahon ni General Mata. Wala akong idea. Si General Mata na nasa HPG ngayon, hindi binabanggit niya. Oh yes, at saka yung si General Danao. General Danao yung OIC noon. Nung nasa sila sa licensing. Nabanggit nyo itong si General Danao at saka si General Mata. Wala ba kayong alam na impormasyon tungkol sa kanila dito? Wala akong idea. Thank you, Mr. Alagato sa PCWP. Now, next in line is Ms. Marlene Padiernos of EZFM. Hello, sir. Matanong ko lang po kay Mr. Patidongan, kung di po doon sa mga police na other public official po ba nasangkot dito sa kaso ng Yes, yung Vice Mayor na din ang binanggit sa akin. At saka yung si Judge Felix Reyes na hanggang ngayon nakaupo pa sa PCSO. Ex-Vice Mayor yun ng Talisay, Batangas. Natanawan. Charlie Natanawan. Ano po yung naging involvement? Itong si Charlie Natanawan, naikwento lang sa akin itong isang sa kasama nila polis. Siya ang tumatanggap ng mga tao kung saan dinadala kung paano katay. Thank you. Our next. Ito si Judge Felix Reyes. Siya yung tagalakad ng lahat ng kaso namin sa missing sa Bungero na inutusan ni Mr. Atong Ang.
information from all sources. Kung merong pang tao dito na may alam o susipa sa pagkakalutas ng lahat ng di umano'y pagkakawala o kaya pagkakamatay, di umano ng mga ilang sabungero dito, maaari po kayo lumapit sa National Police Commission. I think meron pa yata isa yung dating councilor ng Laguna. Kung siya yung magpapayal dito, tatanggapin din namin ang kanyang complaint na Thank you, sir. We call on Mr. Jeff Caparas of ABS-CBN. Hi sir, good afternoon. Sir, kay Julie Patidongan, bago ang lahat, Sir Julie, i-blur ka ba namin mamaya pag-broadcast? I think this is the question for everyone. May naka-live naman yung Napolcom. Are we gonna blur you or bear it all? Hindi kinakailangan. Kanina nyo pa ako kinuhaan ng Yun nga. video. Para lang Ayaw, po clear. i-blurt mo na. Sir, para lang clear, kasi even though ng ganyan, para mamaya sa TV Patrol, malinis. Tingin mo, hindi naka-live yan? Hindi po kami naka-live, sir. Yung some of us hindi naka-live. For those na hindi naka-live, just to seek your permission, sir. Sige, okay lang. Depende Okay na. kung anong gusto mo. Hindi sir, it's not depend on me, sir. It's not depend on me. Kasi yan, kalat na yan, no? Hindi sir, it's not depend on me. Actually, sa opisina ito. And anyway, sir, dun sa binanggit ng police, may nakikipag-ugnayan na ho ba sa inyo na makikipagtulungan to be on your side? Sa ngayon, hindi naman nila alam yung punta ko. Pero may mga tao, mayroong nagpaparating na. Kapag nag-ipon-ipon na yan sila doon sa Camp Crame, baka karamihan yan, babaliktad na. At natakot yan na mataob yung kaldero nila. Oo. Okay. Sir, si General Estomo, have you met him? Nagkita ba kayo face to face? Yes. Yes, sir. Yes. And paano po nakarating sa inyo na he's the one instructed to kill you kay Mr. Atong? Alam mo ito si Mr. Atong Ang. Sismoso rin kasi ito. Totoo. Kung ano yung mga plano, sinasabi rin sa akin. Eh, nadulas man siya. Alam mo, sa totoo lang, pinapapatay ka na ni General Estomo. Hindi ko lang ginagawa. That's it. That's it. Okay. Sir, lastly, Sir Julie, what's next for Julie Patidongan? After this, sir, after Napolcom, what's next for Julie? Siyempre, iligtas ko muna yung sarili ko dahil ngayon nakita na nila kung saan ako 100% pati anino ko hinahabol na ng mga pulis na yan at saka ni Mr. Atong Ang. Sir, with that concern kay Commissioner Kalinisan, sir, are we going to provide security for Julie? And paano po, sir, ihabol ko na rin. Yung na-mention ni Sir Julie is mga active. May habol po ba ang Napolcom sa retired? Specifically yung retired na binanggit niya. Thank you, sir. Thank you very much, Julie. Thank you very much po. Una sa lahat, dun sa kanyang security complement. Kung ikaw pa ay nangangailangan na alis totoy ng dagdag seguridad, sabihin mo lang sa amin. Pero naniniwala ako sa kung sino man ang may hawak sa kanya ngayon, hindi ko nasasabihin na siguro, naniniwala ako sa kakayanan ng security unit na yon. Believe ako dun sa security unit na yon. Dun sa usapin na kung may habol kami dun sa mga retired, that is a different story. Kaya nga kinakailangan learning from the past. Pag upo natin dito, we have to learn from the mistakes of old, yung mga pagkakamali nung nakaraan. Kung mabagal ang takbo ng kaso, maaaring mag-retire o mag-resign ang isang pulis. Kapag nakapag-resign o nakapag-retire ng isang pulis, hindi na natin pwedeng habulin. Kailangan, para makasuhan sa Napolcom, ikaw ay active na pulis para ikaw tumuloy-tuloy yung kaso. Otherwise, we don't have jurisdiction. So, sa aspetong makakasuhan pa ba yung nag-retired na pulis ng admin case, ang sagot ay no. Sa tanong na pwede pa bang makasuhan yung retired na pulis, ang sagot ay yes. So, ang kasong pwede i-file doon ay criminal case. Naniniwala ako sa kasipagan, kakayanan ng ating Department of Justice na sila ay gumagawa rin ng mga lahat ng kaso laban sa lahat ng mga involved. Kung kinakailangan ng tulong ng DOJ at magpa-file kami at kami naatasan, then so be it. Pero again, uulitin ko, tuloy ang investigasyon ng National Police Commission. Kung merong butas at merong hindi na pa nafa-filean ng kaso ng DOJ, ng PNP o kaya ng NBI o other law enforcement agencies, hindi magdadalawang isip ang National Police Commission na mag-file din ng criminal case. Thank you, Sir Vice Chair Kalinisan. Before we proceed to our next reporter, we are reminded that there are only 4 more reporters to ask questions in this session. Our next reporter or media is Mr. Jairo Boliedo of Rappler. Hello po, good afternoon. For Totoy, sir, to confirm lang, yung sinasabi niyo po na Estomo is si retired Lieutenant General Jonel Estomo, sir? Yes, sir.
Okay. May question, sir. Nabanggit niyo po yung pangalan po ng mga police po na sinampahan niyo po ng reklamong administratibo. Paano po naisip ng Alpha Group o kung sino man po na involved dito sa pagkawala na itap itong mga police na to? Saan nila nakuha yung idea at paano yung naging communication from the beginning po? Una niyan, pinakilala nga yan sa akin. Si Colonel, Major pa yan noon, si Urapa. Pinakilala sa akin na ni Colonel Malinaw. Dahil yan si Colonel Malinaw, kaibigan yan ni Engineer Celso Salazar. Close yan sila. Doon nagsimula ang lahat ng mga pangyayari. Just last follow up on you, sir. Bukod po sa sabong, sir, meron ba silang parang allegedly illegal activities prior to the sabong na involved sila? Kaya nagka-idea na ipakilala po sa inyo? Kasi sila yung tagaligpit sa war on drug noon. That's it. Just last question po for Viseo Kalinisan. Sir, we understand that this is administrative in nature and yung pinakamataas na punishment ay dismissal from service. Pero paano makakatulong po itong case build-up natin sa admin sa future criminal complaint if ever po na magkakaroon, sir? Thank you. Lahat ng makalap naming ebidensya ay maaari din gamitin ng iba pang forum. So kung ito ay gustong gamitin ng Department of Justice, then so be it. So at least nagsisimula na ang proseso ng hustisya dito. Kahit admin case lang ito, umuusad na. At makikita na rin natin, magkakaroon tayo ng determination kung involved ba o hindi ang mga pulis na ito. Ayaw man natin pag-usapan, even yung hindi mga pulis, mapag-uusapan dito kasi hindi naman, they were not working in silos. So if the other law enforcement agencies want to use our findings or use our decision, then thank you and so be it. Thank you very much, Mr. Chairo Boliedo. Next to ask question is Mr. Gary De Leon of TV5. Sir. Kay Sir Dondon Patidongan. Sir, dun sa 12 pulis, paki-divide natin. Alin ba rin na may kaso ng paggawa ng missing sabongeros sa Santa Cruz at sa Manila? Actually, lahat yan sila. Dahil isang team yan sila kung lumakad. Kaya nga na-delay yung kuha nila sa Manila rin dahil doon po sila nanggaling sa Santa Cruz. Yung kay John Lasco po, kasali rin ba sa? Yung si John Lasco, marami-rami ang kumuha doon. Kaya yung iba, hindi ko na namukhaan. Kaya nung magkabayaran, 2 million yun. Kinabukasan, tumawag yan sa akin si Mr. Orapa. Sabi sa akin Sir, dagdagan mo naman to ng 2 million. Gawa ng marami kami. So overall, 4 million maliban doon sa binitbit nila na bolt. Kitang-kita naman yun sa CCTV. Sir, yung iba pa kasi sabi mo 108. Ibig sabihin, may mga police operation din na nangyari doon sa 108. Yes, katulad ng sinabi ko, mayroong isang taga San Jose del Monte, Bulacan. Kaya ako nanawagan doon sa kamag-anak, huwag nyo naman patulugin ang hustisya ng inyong kamag-anak. Ngayon, nandito na ako na kayang sumuporta sa inyo o bilang witness para matugunan ang hustisya ng inyong kamag-anak. Lumapit na kayo, mag-file na kayo sa CIDG. Si Sir Kalinisan, sir, ipipresent ba natin in the future itong mga police na pinangalanan na to kung sakasakali man magkaroon man tayo ng initial investigation? Paano po ba? Hindi namin sila ibabalandra, pero sila ipapasagutin namin. We will not bring them here for a lineup for them to answer your questions. Hindi yun ang karapatang pantao. So, if you want to talk to them sa inyong kaparaanan, discarte nyo yun. Pero as far as the NAPOLCOM is concerned, hindi namin sila para ibilad. We will respect the human rights of everyone, including respondents. We will follow due process of law. Due process not just for the complainants, but also due process for all respondents. Yun ang esensya ng institution. So hindi kami para magkamali doon. So hindi namin gagawin na ibilad sila sa inyo. Thank you, sir. Thank you, sir. Next to ask question is Mr. Val Gonzalez of DZRH. Good afternoon po. Kay Sir Patidongan, sir. Sa University of the Philippines po kanina, may binanggit kayong isang police colonel na kumuha ng 12 cellphone ninyo at yung isa ninyong passport. Pwede ho bang pakipaliwanag sa amin? Paano ito nangyari? Bakit ito nangyari? Para sa ano yun? Ba't kinuha yung inyong cellphone? Hindi ka nakinig doon sa sinabi ko kanina. Yan si Colonel Malinaw. Siya ang hipi ng CIDG noon sa Region 4A.
nung niread ako, inuha lahat yung cellphone ko na 12, kasama yung tab, kasama yung passport ko, kasama yung pera ko na 1.2 million. Buti na lang, mabait-bait pa, nagtira pa ng 70,000 na ginamit ng misis ko na pang hotel-hotel. Yun lang. Next question. Doon po sa 108 na nababanggit na itinapon doon sa Taal, lahat po ba yun ay puro mga sabongeros? Yes, lahat yun nanggaling sa sabungan ni Mr. Atong Ang. May pahabol pa nga sila nung nakarang taon. May nagnakaw ng manok. Kahit imbestigahan nyo doon sa PNP na si OP ng Lipa, dahil kaklase yun ni Urapa, nabanggit pa sa akin nung isang pulis din, bakit din nyo naman inayos yung trabaho nyo? Kitang-kita sa CCTV yung sasakyan nyo at mga mukha nyo. Ang problema, ayaw ilabas ni Mr. Atong Ang yung CCTV kasi sira daw. Pangalawa, yung sa Siniloan na dinukot din nila, nagnakaw ng manok, hindi lang isa yun, nakatakbo yung dalawa. Kaya umabot ng 110 yan. Katulad ng sinabi ko noong nakaraan, wala akong idea talaga kung paano nilang kinatayan, kung ang ibaba ay nilibing o sinunog. Yun lang. Okay. Yung last question ko sa inyo, mainam na kayo na rin hong sumagot. Kasi doon ho sa social media, ang dami hong lumalabas na napakayaman daw ho ninyo. At dalawa daw yung inyong mga sasakyan na mga bulletproof. Ang dami daw ho ninyong mga properties like lupa, may resort para ho kayo. Yes, natural kasi pinaghirapan ko yan. Dahil ako, mayroon akong betting station nung panahon ng online sabong. Yun. At itong kung nag-isip kayo na ninakaw ko o binayad ni Mr. Atong Ang para pumatay, kahit singkunduling, hindi ako binagyan dyan para sa mga missing sabongero. Alam ng mga tao, ng mga sabongero, na ako ang may-ari ng betting station sa lahat ng sabungan yan. At alam ng Panginoon yan na walang halong, wala siyang binigay na para pumatay ng tao para bayaran ako. Okay, thank you. Kay VCEO Kalinisan, sir. Ang next na maririnig namin sa mga susunod na mga araw, dahil may mga pulis na nasa active service pa, ay yung preventive suspension. Ang NAPOLCOM ho ba ang mag-i-initiate ho ng paglalabas ng mga preventive suspension doon sa mga police personnel involved? Una, syempre kailangan natin i-assess yung ebidensya. Gusto ko rin makita kung nag-request doon si Totoy sa kanyang final, kung meron siyang request ng preventive suspension also. Kung may banta sa buhay ni Totoy o nino man at malakas ang ebidensya base doon sa ipinasa kanina, maaari kaming order ng preventive suspension ng mga pulis na ito. Ayoko lang pangunahan. Sisilipin natin yung papel. Nag-file ka ba, Totoy, ng request ng preventive suspension? Yes. So, sisilipin natin ito kung nag-file nga siya at anong laman nung kanyang mga nilalahad. At base rin doon sa mga final ng affidavits at complaints nung lahat ng mga kamag-anak ng mga namatay. Thank you, Mr. Valgosales. Thank you, sir. Our next reporter to ask question is Ms. Bea Pineza of Bombo Radio. Sir, good afternoon po. First question po, sir, kay Sir June, Julie Patidongan. Sir, nililink po kasi ng Department of Justice ito dun sa war on drugs, and earlier you said po isa sila dun sa mga lumiligpit sa mga tao na nadamay doon sa war on drugs. Meron po ba talagang droga na involved dito sa kaso ng mga sabongero, or dito lang po talaga siya umiikot sa sabungan? Umiikot sa sabungan, pero itong mga tao na to, yung tagaligpit, sila rin yung kumukuha ng mga drug lord. At mayroon akong alam dyan, wala naman na yan sa missing sabongero, hindi ko na babanggitin at baka kung saan na naman tayo mapunta. Mayroon akong isang idea, bahala ko na banggitin dito na hindi muna sa social media. Okay, sir. Sir, ask ko na lang din po sa part ni Attorney Rafael. Sir, given na kasama po or nabanggit na po ni Julie Patidongan, ni Sir Julie Patidongan po yung about nga dun sa war on drugs involvement nitong mga nagliligpit na mga pulis, madadagdagan pa po ba or possible madagdagan yung mga kaso nila maliban po dun sa involvement nila dito sa missing sabongero, sir? And what are the possible cases po na maaari po nilang kaharapin po, sir? Ngayon ko lang narinig yung sa war on drugs. Nabanggit yata yan ni DOJ Secretary dati. Pero ngayon ko lang narinig mismo kay alias Totoy. So, babasahin muna namin. Pero isa lang ang masasabi ko, no stone unturned. Kung anong nakalagay doon, so be it. Kung ano ang ebidensyang lumabas, so be it. Kung lumabas sa investigasyon namin, so be it.
Pero due process will be done. Hindi tayo magbabara-bara. Pakinggan natin ang panig ng lahat. Thank you so much, Mr. Kalinisan. Next to ask question is Mr. Mike Cuyago of DZXL. Good afternoon. Kay Sir Julie Patidongan. Sir, maraming malamang ang nagtatanong kung bakit ganito ang inyong tapang na ipinapakita despite itong mga nakakabangga mo talaga ay halos ang pagde-describe na ay halos malademonyo ang kanilang mga pamamaraan, ang kanilang pananakot at ito sa mga pagpatay. May mga bakit may mga nasa likod daw ba ninyo na parang malaking mga tao kung bakit kaya't kayo ay humuhugot ng ganyang katinding tapang? Kahit sinong tao, pag ang pinag-usapan dito, pamilya, portay nila. Yan na ako, katatakokan sa kanila, kung gano'n bulag sa buong pamilya ko, papatay niya. Kaya na sinabi ko sa kanya, okay lang, patayin mo ako, patayin mo buong pamilya ko, hindi na pwede yan. Yun lang. Sir, mayroon ho bang mga police from the National Capital Region na nandito sa 12 na binanggit ninyo? Yes, nandito lahat sila. Nandito lahat sila, dito nakaduty sila sa Luzon. Ano bang rango ni Estomo sir nung nasasangkot siya dyan? Si Estomo, Alpayag. As a membro ng sabong yan. Pag sinabing Alpha, kasama siya sa 21 na yung binanggit nila na nag-finance. Pero lubog ang pangalan ni Estomo. Si Bernie Tacoy, Mayor Bernie Tacoy, ang lumutang na pangalan yan. Thank you, thank you. Okay, that will be the last reporter to ask questions. May we now respectfully request the NAPOLCOM Vice Chairperson or Executive Officer, Commissioner Attorney Rafael Vicente R. Calinisan, to deliver his final message to the members of the media. Sir? Before I speak, meron pa bang gusto magtanong? Ba, meron pa? Go ahead. Going once, going twice. Meron pa tayong pahabol. Sir? Oh, go. Yes, hi, good afternoon. Dano Tungkongko, GMA Integrated News. Sir, just for clarification and for record purposes, sa hanay ng mga pamilya, ilan yung may formal na final na complaint affidavit? Just for record. Hindi ko pa ako nakikita. Wala pa. Hindi, ilan? Wala pa ako ng idea kung ilan, kung ano mga pangalan. First Alright. time to see all of them. First Okay. time. And also, kung meron pong kamag-anak ko na merong gusto kong sabihin o may bigay na mensahe para sa publiko. Thank you. Magandang hapon po. Ako po si Charlene Lasco, kapatid ni John Lasco. To be honest, naiyak kami na pumapasok kami rito kasi parang ang treatment sa amin very VIP. After 4 years, merong mga government agency na tumututok sa amin. Naiiyak ako kasi at masaya, nararamdaman namin yung suporta nyo. Sana lahat kayo huwag bibitiw. Kasi talagang malaking bagay itong siniwalat ni Dondon at maraming nadadamay. Ngayon, kami sa part namin, nandito kami palagi para sumuporta sa inyong lahat. Pero syempre, tao lang kami, nagtatanong kami. Makikita mo sa news palagi, bakit laging PNP? Bakit itong mga habitually engaged na to, may mga red flags na hindi nakikita ng mga kapulisan. Like for example, si Colonel Orapa. He was involved in a kidnapping in San Andres. Pero na-dismiss yung kaso niya. Bakit itong mga ito ay hindi nakikita? 'Di ba? So, sana ang suggestion namin sa mga kapulisan and sa NAPOLCOM also na magpasa ng batas o ruling na pag nakita niyo yung pulis na may ganun pong kaso na, dapat nababantayan na. Kasi kamukha nito, no? Naghahasik pa ng lagim eh. Ang dami pang tinatamaan dito. So, kami, syempre, parang ang tingin po namin dito, pag hindi naasikaso, syempre, sumasama ang loob. Pero, like what I've said, sana ma-review nyo yung mga files nitong mga kapulisan. Kasi, hindi kami naniniwala na 20 lang to, 15, 30. Marami to eh. Kasi, magmula doon sa investigation namin 4 years ago hanggang ngayon, talagang may mga nag-feedback pa sa mga mastermind, may ganito. So, para sa amin, may sistema po ito eh. So, talagang you have to take a look into it. Isang malaki po itong sistema na kumakain sa PNP. Minsan, pagka sinabing PNP, napapaano ka na eh. Parang pulis na naman.
makita mo sa social media, pulis na naman. Ano kaya ang pwedeng gawin ni General Torre at saka ng NAPOLCOM para naman makabawi po? Bukod dito, sana naman ho talagang magpasa ng batas kayo na kung pwede, strike one pa lang, tanggal na sa serbisyo. Sana ganun, di ba? Para hindi na pamarisan, hindi na tayo magdalawa, hindi na tayo magtatlo. So, yun lamang po yung hinihiling namin. And sana po, magpatuloy po kayo na talagang fair and just na review dito sa kaso na to. Kasi, hindi siya biru-biruan. Sana wag na hong pamarisan. At sana wag tayong, kahit ma'am, I'm sure may kakilala nyo yung iba, kumpare. Sana ho, talagang justice ho yung maibigay po sa atin. Hindi lang ho sa amin. At saka yung iba pang hindi makadulog, natatakot, pero talagang humihingi rin. Hindi sila ganun ka-bold, ganun katapang, o ganun ka-pursigido. Sana mabigyan rin ho ng justice yung mga yon. Salamat po. If I may respond, ma'am. Nasa pangalawang buwan pa lang po ako na panunungkulan ko bilang pinuno ng National Police Commission. Meron po akong 6 na taon na fixed term. Pangako ko po sa inyo at sa lahat po na nanonood na taong bayan ho, magiging patas po ang National Police Commission. Lahat po ng kailangan pong gawin dito para malinis po ang hanay ng mga kapulisan ay gagawin po namin na walang takot. So kung meron po kayong gustong isumbong po sa amin, kami po ang pulis ng pulis. Kung di man po yon na yung awareness level po ng NAPOLCOM, maaari po napakababa. Pero siguro po sa mga nangyayari ho ngayon, katandaan po ninyo na meron po kayong maasahang hustisya sa National Police Commission. That being said, may questions pa bang iba? Kung wala na, papasalamat ako sa inyong lahat. Don, salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong tiwala sa National Police Commission. Lahat ng tao dito sa NAPOLCOM ay naniniwala sa hustisya. Mula ng pag-upurin natin, naniniwala rin tayo sa swift justice. So gagawin natin ang lahat to uncover the truth. Huwag kayong mag-alala. Gagawin natin ang ating makakaya. Sa lahat ng respondents din dito, huwag kayo rin mag-alala. Kung kayo ay inosente, aabsueltuhin namin kayo. Pero kung kayo ay nagkasala dito, wala tayong pag-uusapan. Magiging patas ang proseso ng NAPOLCOM. We will hear you out. Pero at the end, justice will prevail. Maraming salamat po. That concludes our press conference. Thank you so much and stay safe, our partners in the media. Gandang hapon po sa ating lahat.